Hello mga ka-antrip, good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin i-upload na video. Dito ako nag-background kasi gusto ko ipakita sa iyo, ayan. Yung aming yung aking lagayan. May nagtatanong din kasi lagayan ng metal screw at saka mga wood screw na mga fast moving para sa mga motor yan. Ginagamit lahat ng yan, ng mga maliliit na bagay ng mga screw, metal, tsaka mga screw bolt. So, ayan. Sa mga bago pa lang at hindi pa nakapag-subscribe, ayan, kung gusto niyo pong pag-uusapan, kagaya ngayon na ating ginagawa ay shop problem serye. So, ayan, may mga isi-share ako sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga nagtatanong, nanghihingi ng opinion, idea, tips, advice sa mga problemang kinakaharap natin sa shop since medyo matagal-tagal na rin naman ako dito sa shop. Pero hindi naman katagalan talaga. Mga ilang taon na rin. So, ang dami ko na rin na-experience, ang dami naming na-experience na mga bagay-bagay ng mga problema. Ang isang katanungan na isa nating ka-antrip ay, ano daw masasabi ko doon sa mga back job. Back job, may ginawa sa shop, tapos nagkaroon ng problema after 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 1 week, na isinisisi ng mekaniko sa pyesa ang problema. Okay, mayroong dalawang dalawang mukha. Unang-una, kapag biglang sinisi ng mekaniko ang problema, ang pyesa, dahil sa pyesa, so hindi niya lang matanggap na may pagkakamali din siya. Bakit? Unang-una siya nakakatansya nung pyesa. Siya ang nakakakita kung okay ba, pwede ba, tatagal ba, dapat ba yun or hindi. Diba? So, since pinagtatakpan niya siya yung may pagkukulang at pagkakamali, isisisi niya agad sa pyesa. Pero hindi dapat yun. Pero depende pa rin sa pyesa. Pangalawa, doon din talaga ay dahil sa pyesa. Pero may control palagi doon ang mekaniko. Ayan, pinaka may control doon ang mekaniko kasi siya ay nakakaalam ng status. Halimbawa, kailangan na palang palitan ang clutch lining, nag-slide na. So, alam niya na dapat palitan ang clutch lining. Hindi niya pinalitan. So, siya ang nakakalam nun. Tapos, after kinabukasan, sunod na araw, nag-slide na naman. Kasi hindi pinalitan. Inayos-ayos lang, repair. So, sino may pagkakamali doon? Diba ang mekaniko? Second, pinaka-example naman, like halimbawa, hindi niya pinalitan ang engine valve, kailangang palitan. Or, mayroon din kasi participation dyan ang customer. Halimbawa, sinabi na rin ng mekaniko na kailangang palitan ng piston kit, ng piston, walang budget ang customer, ring lang muna, ganun, kasi wala siyang budget para sa piston kit. So, pag ganun, kailangang i-inform dapat ng mekaniko yung consequence nung desisyon ng customer na hindi yun back job kasi expect mo na in the next week, in the next days ay uusok na yan or magkakaproblema yan since siya ang may pagkukulang. Pero like halimbawa, ito naman yung mukha na pyesa pero may control palagi ang mekaniko dito. Halimbawa itong camshaft, ayan. May kinabitan ang mekaniko nito sa TMX 155. Itong pin niya na ito. Itong pin na ito, kapag sa mga rusi siya ikabit, saktong-sakto siya, palagi namin ginagamit yan. Depende rin kasi minsan sa brand. Itong brand na TTGR na to. So, ito yung ginamit that time doon sa TMX 155. So, okay siya, natapos. After next week, bumalik yung customer. Kasi may ingay siya, parang may clearance. So, tiningnan ulit ng mekaniko. Yun nga, nalaman na itong pin na to ay medyo maikli. Maikli siya. Ito hindi medyo umabot. So, mabuti na lang, mayroon ako isang brand na pang TMX 155 din. Ibang brand siya. Naubusan ako last na yun siya. Medyo mahaba ng konti ito. Ito yung pinag-anuhan niya. Itong ikli na ito, hanggang dyan. Medyo mahaba yun ng konti yung brand na yun. So, yun yung sumakto talaga. So, bakit ko masasabi din na may participation pa rin doon yung mekaniko sa dapat na control niya? Kasi, siya in the first place na nakakita kung talagang magkasing haba ba yun or hindi. Pero kagaya nga ng sinasabi ko, hindi perfect lahat ng mga mekaniko. Kahit na sino, hindi naman tayo perfect kahit tayo. Hindi maiwasang nagkakamali.
Palagi ko yan ever since nung nag-start pa lang kami. Lagi ko nire-remind ang mga mekaniko. Lalo na yung mga hindi pa sanay. Siyempre, yung mga baguhan pa, years ago, ganun, 4 years, 5 years ago na pag hindi kaya, sabihin ang totoo. Kung ano lang kaya, wag yung magdunong-dunungan kasi baka mag-cause pa ng mas malaking problema. Palagi kong sinasabi sa kanila before pa na maging honest, kung ano lang yung kayang gawin, kung hindi kayang gawin, maging honest siya. So, yung ano naman, yung nagkataon dito ay siguro hindi na-anticipate kasi nga, pareho naman pang TMX 155 at sumalpak naman. Kailang may konting-konting clearance lang talaga siya. So, pwedeng isisi sa pyesa kasi, yes, maikli kasi yung maikli pala yung pin ng camshaft. Medyo may clearance, hindi umabot. Okay? Pero hindi kasalanan ng pyesa, di ba? Kasalanan pa rin nung gumawa, nung nagkabit. Pero kagaya na sinasabi, pwede kasi tayo nakakamislok. Pwede kasi nating hindi ma-anticipate. Pwede minsan dahil sa pagmamadali, hindi yan maiwasan. Minsan ang dami-daming customer. Minsan 3 yan ang ginagawa ng kada mekaniko. Tapos papajab-jaban mo pa. Hindi yun maiwasan po. Ang ano lang doon, ang iwasan lang sana at i-remind na wag isisi ng mekaniko sa pyesa yung mga back job kasi by control din siya doon eh. Unang-una doon ang pagtanggap na nagkamali or na miscalculate, hindi natansya or na overlook kasi pag busy ganyan. Lalo-lalo na minsan sa overhaul nagkakataon kami yan dito, dalawang sabay may overhaul tapos may inaano pa sila, may mga sinasideline, may ginagawa pa, ganun. So, hindi mo maiwasan. Nagkataon nga, minsan, ilang beses binaba yung makina, naakit, dalawa, may nakakalimutang mga bolt, may nakakalimutan. Kasi, hindi tayo perfect. Pero, wag lang palaging isisisi sa pyesa. Pero, may pagkakataon din talagang, pyesa. Halimbawa, swing arm. Okay, may nagpakabit dito ng swing arm. After ilang araw, 2 araw yata kinabukasan, bumalik kasi daw yumupi. So, hindi yun kasalanan ng mekaniko. Kasalanan ng pyesa kasi manipis siya. Yun naman din pala, kaya naman pala bumigay na gano'n. Kinakargahan pala ng pagkabibigat-bigat ng mga bato. Yung kanyang motor, hinahakutan ng bato na pinapandala sa pangingisda na naka-extension pa ng shock, kaya gumanon, di ba? And then, yung mga side stand na klase ng mga maliliit, na kakakabit lang, kinabukasan, nabalik kagad, so bumalik, ganun, pinaayos. So, nagkataon na sa amin yan. Depende kasi minsan din sa brand talaga. Doon nga tayo, pag mumurahin masyado, ang bilis-bilis mga paksi. So, ayun, may mga instances talaga na pwede natin isisi sa pyesa, pero instead na isisi sa pyesa, ayusin na lang or sabihin na lang na medyo mahina yung medyo mahina itong pyesa na ito. Kasi magkakaroon din kasi ng impression yung mga customer na mahina yung mga pyesa natin na binibenta, which is hindi naman lahat. Mayroong mga pyesa na mahina, mayroong maganda, depende sa brand, depende sa klase, depende palagi sa quality. So, it takes two to tango at wag natin sanayin na isisisi palagi ng mekaniko sa mga pyesa yung mga back job or yung mga miscalculation doon sa mga pyesa. 'Di ba? Minsan 'yan karamihan sa CDI. Pero as much as possible medyo inaaral yung mga para ako minsan i-check mo muna yung sakit, mo muna yung mga ganito. Tingnan mo yun, check mo yung mga ganun. Para hindi palaging yung kasi ganito ganun, yung mahina. Hindi ang dami ng niyan, ang dami ng mga bumili niyan, gumamit yan, palagi natin kinakabit, okay naman. I-check mo yung ganito, i-check mo yung ganun. So, ganun lang po. Medyo mapipikon ka nga naman talaga na owner kung ang bukang bibig ng mekaniko mo kung back job is isisisi sa pyesa, 'di ba? So, kung talagang sa pyesa, palitan. Sa amin dito pinapalitan. Halimbawa, yun nga na bali yung side stand kasama sa set. So, pinalitan ko na lang. Yung swing arm na lang pinasapian ko kasi mayroon naman kasing medyo mahal, iyon ang choice ng customer, yung mura. May extension at kinakargahan pala ng mabato. Sabi na rin ng mekaniko, yan kasi, grabe kabigat ng mga kinakarga nila, hinahakutan ng bato yung motor na yan. Kaya hindi talaga yan magtagal kahit na medyo matibay pa yung swing arm. Kasi naka-extension pa. In-extensionan para nga naman sa bigat ng bato. Kaya ayun bumigay. So, ganun lang. Sa mga back jobs naman kasi dito sa amin, wala naman siyang bayad. Walang bayad ang back job. Basta doon yung
yung pinagawa. Hindi kagaya nung ang ginawa, halimbawa, nag-top overhaul, tapos, biglang wala ng kuryente, or iba na, telescopic na yung pinagawa, or knuckle bearing na. So, may bayad yun. Pero kung ano yung ginawa at yun ang nagka-problema, walang bayad yun kapag inayos ulit, kapag tiningnan ulit. Kahit pa yan sa loob, or kahit pa yan in-overhaul, or kahit pa yan dun sa mga magneto. Ayan, minsan nga may nangyayari dito, 2 beses bumalik hanggang sa nakita talagang problema. Kasi nung una, okay. Nung tapos na, yung hindi pinalitan na bearing, after 3 days, yun naman ang bumigay kasi nga nagtitipid ang customer. So, ulit na naman. So, pangalawang free. So, in-inform ko na sa customer na pangalawa na yun, enough na yun nga. Pag sa susunod na may bumigay pa or masira pa, magbabayad na siya ulit. Kasi ini-inform na siya doon sa mga kailangang palitan, kaya lang siya yung nag-hold back kasi nga doon sa budget. So, sana ako ay may na input sa inyong, sa inyong mga maliliit na bagay-bagay and idea about dito sa ating mga problema sa ating motor shop problem series. Thank you very much. See you in my next video, and please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye! Bukas ulit!